Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for April 22 to 28, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Taurus, let's see what's up with you ngayong week na to. So, Taurus energy, of course. This is your energy. Meron kayong mga aalagaan na asikasuhin. Maaring sarili nyo to. Oo, or related rin sa pera, sa finances ninyo. May mga asikasuhin kayo. Mga bayarin, no? Pwedeng mga expenses. Some of you naman, meron kayong pagkakagastusan para sa sarili ninyo, para sa ikauunlad ng inyong mga sarili. So, pwedeng, lalo na related sa pag-i-improve ng inyong physical appearance. Oh, my sun. The sun is about your confidence. Oo. So, yung iba, may magpapaayos ng inyong buhok, no? Ng inyong anything na makakapag-practice kayo ng self-care, self-love. Pupunta sa spa, papa-massage, foot spa, manicure, pedicure. Yes, you're going to take care of your needs. Ayan. And syempre, pag ganun, pag naalagaan mo yung sarili mo, you feel confident na you are independent. You also have Vesta, Hearth. So, ito ay yung mga bagay na malalapit sa puso mo. You are going to cherish and take care of them. So, maaring meron din kayong babalikan, no? Na sabi nga, home is where your heart is. Pwedeng uuwi sa hometown, sa inyong probinsya, meron kayong asikasuhin sa family nyo, sa parents ninyo. And some of you are also going to focus on your passion, kung ano ang inyong gustong-gustong gawin sa buhay. Let's say, gusto mong maging content creator, artista, baker, painter, at kung ano-ano pa. So, yung ipupursue ninyo, kung ano yung nilalaman ng inyong puso. You have the Hanged Man. So, some of you are deciding. Meron kayong decision making na gagawin ngayon. Maari kasing marami pa kayong responsibilities at this time, no, na kailangan nyo munang i-fulfill bago ninyo gawin yung gusto nyo. Kasi 'di ba, meron tayong by default na mga obligasyon na kailangan yun muna unahin natin kasi priorities natin yun. And then after nun, kapag okay na lahat, then it's time to focus on ourselves. Oo. And the Hanged Man is also about your perspective. So, maaring may nagbabago sa pananaw mo sa buhay. Niisip mo ngayon na kailangan hard work, no? Para makuha mo yung iyong mga goals and dreams. Ma-achieve mo yan. Medyo mahirap, no? For some of you, pwede kasing you are a breadwinner, kayo lang talaga yung inaasahan sa family. So, syempre, kailangan, yung iba ang mindset talaga sa family muna, no? Yung needs muna ng family bago yung needs nyo. So, I think yun muna asikasuhin nyo. Let's see your challenge. Your challenge is the Empress. O, ayun na nga. Three of Swords. Ang challenge ninyo is, may mga bagay na sinusolo ninyo, sinasarili ninyo, like yung mga problema ninyo. Kasi ayaw nyo nang i-share sa iba dahil, syempre, ayaw nyo nang makaabala sa ibang tao. Kaya sinusolo nyo na. Kaya lang, kayo rin yung nagsasuffer. So, I think, no, kung meron ka mga taong pinagkakatiwalaan, na pwede mo mapagsabihan ng nararamdaman mo or situation mo. Kasi parang yung iba sa inyo burdensome, marami kayong responsibilities. Oo. Yung iba, hindi nyo naman ginusto yung responsibility na yon, kaya lang sa inyo na ibigay. So ngayon, ang challenge ninyo is, how are you going to take care of yourself kahit na sa tingin mo walang ibang mag-aalaga sa'yo, no? Okay lang sana na mag-alaga ng iba kung alam mo na meron ding maglo-look after sa'yo, mag-aalaga sa'yo, someone na may care sa'yo.
But some of you, pwedeng meron kayong pinagdaanan na challenging situation related sa inyong romantic partner. Yung iba naman, pwedeng may kinalaman sa miscarriage, no? Pwedeng nagbuntis, tapos nakunan. So, syempre, it's really a challenging times for you. So, kaya, ang focus dito is to take care of yourself. Kung walang may concern, dapat ikaw yung number 1 na concern sa sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Let's see your opportunity. You have the Justice card. So, this is clarity and balance. You have the Page of Swords. As an opportunity, yung iba sa inyo, meron kayong matutuklasan na katotohanan na magpapalaya sa inyo. No? So, syempre, kanya-kanya ng katotohanan yan. But I feel like this is something that you deserve to know para mapalaya mo yung sarili mo sa mga limitations na meron ka. Yung iba pwedeng meron sa inyong parang umaasa, tapos maraming hinihingi sa inyo, pero ang totoo, hindi naman talaga yun yung hinihingi nila para doon. Parang hindi naman talaga para doon yung hinihingi nila. So, for example, no, hihingi ng pang tuition, pero ang totoo, gagamitin lang sa ibang bagay. Yun yung mahirap. May iba sa inyo, matutuklasan yan, malalaman yan. Tapos, syempre, you will feel bad, especially if the person is someone na malapit sa'yo. Kasi na-expect mo, magiging totoo sa'yo. Kaya lang yung iba, very abusive sa mga taong mababait, sa mga taong sacrificial, sa mga taong inuuna ang iba kaysa sa kapakanan niya, no? Some of you naman, you have the opportunity to finally continue your studies. Meron kasi rito nag-aaral. Gusto niya ipagpatuloy yung pag-aaral niya. Yung iba nag-aaral ng law, nag-aaral ng may kinalaman sa batas. And yung iba sa inyo, meron kayong opportunity na matutunan kung paano nyo mababalanse yung income ninyo. Pwedeng meron kayong mga papanooring mga life coach, financial advisor, no? Natutulong sa inyo para maayos nyo yung inyong cash flow. So, sa inyong blessing, you have the Knight of Cups and the Hierophant. So, ito na nga yung mentorship. Pwedeng may offer of someone na tutulong sa'yo, and itong taong to, concern talaga sa'yo to. Ito yung tao na gusto niyang mapabuti yung situation mo. And itong person na to, ay pwede ring merong romantic feelings towards you. Kaya gusto niya na mapaayos yung kalagayan mo, maisaayos yung kalagayan mo. Some of you naman, maaring may offer of a higher position na kung saan ikaw ay magiging teacher, trainer, coach, mentor, ganon, sa trabaho. So, money, career, finances, you have the Fool, merong new beginnings, freedom, financial freedom for some of you, o diba, the Death card, new beginnings talaga. Merong mag-e-end, meron ding magsisimula. So, maaring iba sa inyo, aalis sa isang trabaho, career, or business na you feel like maraming limitations, hindi ka nag-grow. So, ngayon, you are focused on a new beginning, a new opportunity na nag-open up para sa'yo. So, sa love life naman, you have the Magician and the Moon. Wow. Okay. So, yung iba sa inyo, meron talaga kayong matutuklasan na katotohanan tungkol sa isang tao na malapit sa inyo. There's a revelation. Okay. Maralaman nyo kung itong taong to ay totoo sa inyo. And I also see someone that is manifesting you, who wants to be with you, who wants to get to know you. Gusto kang makilala ng mas malalim ng taong to. So, nasa sayo na yan if you will give in. Ayan, may space. The quality of your life has more to do with what you remove from your life than what you add to it. So, give yourself the gift of space. Yes, so pwedeng literal decluttering, pagtatanggal ng mga bagay sa bahay nyo na nakakasikip lang, wala naman ng use, no? So, pwedeng ibebenta nyo or ipapamigay. Or ito yung mga situation tao sa buhay nyo na alam nyong hindi na
tumutulong sa pag-unlad nyo. You may be letting go of them. And then feelings. Healing begins with feeling. Be gentle with yourself and tender with your heart. Yes. So like what I mentioned kanina, you're going to focus on taking care of yourself. Pag-aalaga muna sa sarili mo. Ayan. And magiging sensitive ka rin sa mga nararamdaman mo. Ayan. So that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.